Drama, katatawanan, magkaminsan. Yan ang mga balitang pampalakasan dala sa atin ni Snow Badwa sa sports ngayon. No? Salamat sa iyo, Angel. Ikaw ang dahilan kaya naliligo na ako ngayon araw-araw. Sa boxing, 4 na araw po matapos na mag-issue ng public challenge si Manny Pacquiao, tikom pa rin po ang bibig ni undefeated American fighter Floyd Mayweather Jr. Sa birada pong inere sa radyo at telebisyon sa Amerika at ibang panig ng mundo, muli pong inaya ng duelo ni Pacman ang madulas na arch-rival. Ito po ibiniyangyang ni Pacquiao ang kanyang kahandaang sumalang sa random drug testing kahit pa sa mismong araw ng bakbakan, gayon din ang kanyang pagpaparaya sa 45 to 55 revenue split. Ang karagdagan detalye sa report na ito ni Miss Cristabel De Leon. Nakaabang pa rin ang worldwide media sa magiging tugon ni Floyd Mayweather Jr. 4 na araw matapos na i-anunsyo ni Manny Pacquiao na handa na siyang magparaya sa issue ng fight purse at random blood testing. Matuloy lamang ang pound-for-pound championship nila ng American rival. Ayon sa pananaw ng internet boxing columnist Dennis D. Source Guillermo ng Examiner.com, irresistible ang inihatag na offer ni Pacquiao, kaya't duwag na lamang aniya talaga si Mayweather kapag naglabas ulit ng panibagong demand na maaaring sumirang muli sa magandang itinatakbo ng negosasyon. Manny was all smiles from ear to ear, showed that he's not worried about Mayweather beating him. And yeah, man, I mean, I don't know how Mayweather is gonna try to wiggle himself out of this bind again. Although, in fairness, Floyd hasn't really been saying anything negative since getting released from jail. Samantala, inalam rin ng BTV Sports ang pulso ng mga Pinoy fans patungkol sa Pacquiao-Mayweather Titanic clash. At karamihan sa aming mga nakausap ay sang-ayon sa pananaw ng mga eksperto na talagang nababahag ang buntot ni Pretty Boy Floyd kay Pacman. Opo, kasi maraming kampiyon si Manny Pacquiao at saka hindi urungan ni Pacquiao si Mayweather. Kung ano-ano ng katwiran, kung gusto talaga niyang lumaban, talaga kahit anong mangyari dapat harapin niya yun. Hindi yung lahat na lang na katwiran, nagawa niyang dahilan. Para silang boksingero, matagal lang ang inaamon ni Mayweather si Pacquiao, kaso inaano lang parang niluluto-luto lang, parang dumami pa yung kita ng pay-per-view. Kasi kung ilalabang agad si Mayweather kay Pacquiao, tapos kaagad ang karir ng dalawang boxer. Kapag naging maganda ang usapan, maaaring maganap ang Pacquiao-Mayweather showdown sa Mayo o Abril ng susunod na taon. Pero bago mangyari ito, kailangan munang talunin ni Pacquiao si Juan Manuel Marquez sa Disyembre 9. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. Lipat po tayo sa international basketball. May wish list na inilabas si National Coach Chot Reyes para sa regrouping ng Gilas Pilipinas. Nais pong isama ni Reyes sa Gilas lineup sina Junmar Fajardo, Greg Slaughter, Arwin Santos, Kelly Williams at Mark Pingris. Inilabas ni Reyes ang kanyang wish list matapos ang kanilang 4th place finish at tatapos na FIBA Asia Cup sa Tokyo, Japan. Ayon kay Reyes, nadiskubre niya sa Tokyo Tournament ang 2 glaring holes sa kanyang team. At ang mga ito ay ang backup kay Ranidel De Ocampo sa power forward position at ang 2 big men na tutulong kay Marcus Douthit sa middle, lalo na kung napapagod na at kailangan na magpahinga na ang naturalized cager. Gusto rin pong subukan ni Reyes ang galing ni guard Jason Castro kung matutularan nito na ang ipinakita ni Sol Mercado sa William Jones Cup at ni Jared Dillinger sa Tokyo campaign. Inamin ni Reyes na butas talaga ang backup para kina Douthit at De Ocampo at sana ay makuhaan niya nila sina Slaughter, Fajardo, Williams, Santos at Pingris. Kinukonsidera rin po ni Reyes sina Garfo Lanete, Matt Roser, Ian Sangalang, Ronald Slaughter at Ronald Pascual at Slaughter para sa Sinag Pilipinas, ang Team B ng National Pool. Ibinunyag rin po ni Reyes na sisimulan nilang isagawa ang evaluation sa team sa susunod na ilang linggo. Samantala, mahilig ba kayong magbisikleta at matagal nyo na pong hinihintay na makasali sa isang kompetisyon? Pinangarap nyo rin po bang makapag-bike sa kahabaan ng ECTEX? Bawal po yun. Pero kung gusto nyo pong mangyari yan, pakinggan nyo po ito ang report ni Miss Ika Montes. Sa panayam ng PTV Sports, ibinalita ni LPGMA Congressman Arnel T. na nakakalendaryo na sa November 24 at 25 sa Clark Field, Pampanga ang kanilang 2-day 3 events race. Isang time trial at isang criterium race ang magkasunod na idaraos sa November 24. At dito ay nakikita ni Congressman T. na masusubok ang galing sa pagsikad ng mga siklista.
dahil balak nilang bigyan ng kakaibang twist ang naturang pakarera. Tatayong finale naman ng LPGMA Ride for Safety ang free-for-all race sa November 25. Ayon kay Congressman T, gagawin nilang cycling without boundaries ang event. Dahil welcome sumali ang cyclists of all ages at bikes of all sizes at features. Tingin kong pinaghahandaan ng lahat is itong Sunday ride kasi Esitex ride ito manggagaling tayo sa Clearwater, sa Clark. Then lalabas tayo ng Esitex. It will be a 100-kilometer ride. Ito ay open for all kinds of bikes at saka all categories. Kahit na bata, babae, lalaki, at saka mountain bike, folding bike, or even road racers, pwede dyan. Dahil once a year lang yan yung paggamit natin ng Esitex. Layunin ng nasabing pakarera na mag-create ng awareness sa publiko. Hindi lamang sa tamang paggamit ng mga LPG cylinders, kundi pati na rin sa pagtitipid sa enerhiya at gasul. Bukod pa rito, nais rin palakasin ng grupo ni T ang kanilang ginagawang buwan-buwan na committee social responsibility. Partikular na ang paglilinis sa mga dalampasigan, ilog at pagtatanim ng puno. Naniniwala ang soft-spoken Solon na ngayon na dapat magsimula ang responsibilidad ng bawat isa sa pangangalaga sa ating kalikasan. Meron tayong ginagawa ngayon na seminar para doon sa safety ng paggamit na LPG at saka maliban doon ay it is also a ride for the environment dahil sa meron kaming coordination doon sa operation ng makabagong bayanihan ng isang radio station na para maglinis ng ng coastal bays, kagaya ng Manila Bay. Doon mapupunta yung proceeds itong itong ride na ito. Ibinunyag rin ng Kawayan Isabela Congressman na umpisa pa lamang ito ng sunod-sunod na aktibidad na pang-sports at pang-komunidad ng kanilang grupo. Ang LPGMA ni Congressman T ang kaparehong grupo na nagtatag at nagpasikat muli sa Tour of Luzon. Sila rin ang nasa likod ng Premier Cycling Club ng bansa ng LPGMA American Vinyl, na kamakailan lamang ay nagkampiyon sa Tour de Indonesia. Para sa PTV Sports, Ika Montes, Telebisyon ng Bayan. At sumayin niyo po ang mga pinakahuling kaganapan sa daigdig ng palakasan. Marami pa ho kaming inihanda sa inyo mamayang alas 5 ng hapon sa PTV Sports. Ako po ang inyong lingkod, Snow Badua, Telebisyon ng Bayan.